Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 15, talata 16 hanggang 17. Ang sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong ating binasa, ito po ay sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili at humirang sa atin. Sabi niya dun sa NIV translation, "You did not choose me, but I chose you, and I appointed you so that you might go and bear fruit." So dito may kita natin na sinasabi ng Panginoon na siya yung pumili sa atin, hindi tayo yung pumili sa Kanya. Kaya nga may kita natin, no, yung iba nga sa atin nagtataka, bakit na naririto at naglilingkod sa Panginoon. Na kung isipin natin, wala naman talaga sa plano nila. Katulad ako, no? Wala naman sa plano kung maging katulad nito, magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi iba naman yung plano ko. Pero hindi mo talaga maiwasan. Hindi ka talaga makakatakbo. Hindi ka pwedeng umiwas, no, doon sa pagtawag ng Panginoon. At siyempre, sabi nga, marami yung tinatawag, pero kakaunti yung pinipili. At sabi nga, sa mga pinipili, kakaunti yung nananatili. So dito may kita natin na sineselect, no, na kung saan pinipili ng Diyos yung mga taong maglilingkod sa Kanya. Katulad din yung yung sa may Sunday Gospel last week, doon sa mabuting pastol, no, na siya yung gateway at yung dumadaan sa kapintuan ay ito yung mga pastol at yung nakakapasok siyempre yung mga tupa. Doon pinapakita na ang Diyos ang pumipili na kanyang magiging pastol na mangangalaga sa kanyang tupa. At siya rin yung nagbubukas ng pintuan doon sa kanya sa mga inaari niyang mga tupa niya. Diba? So siya yung nagbubukas, siya yung tumatawag. At doon sa mga pinili ng ating Panginoon, meron siyang hinihirang. So ina-appoint. So sa mga tinawag, meron ng pinili ang Diyos, at doon sa mga pinili, meron pang mga in-appoint. Sabi mga appointed, meron mga specific na panawagan, may mga specific na bagay na gusto ipagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ina-appoint. Para ano yan, kung sa election, no, yung mga tumatakbong mayor, yung mga tumatakbong mga senador, no, pangulo, ano yun pinipili ng mga tao. Pero yung mga cabinet member, no, yung mga secretary sa mga departamento sa government, yan naman ay ina-appoint. No, ina-appoint ng yung presidente, no, ina-appoint niya kung sino yung secretary ng DSWD, sino magiging secretary ng Department of Health, no. So lahat halos lahat ng ng departamento ng government ina-appoint. So yung taong yun na ina-appoint doon ay merong kakayanan. Kailangan siyempre doon sa branch o doon sa branch ng government na yon na ina-appoint siya, kunya sa Department of Health, mostly siyempre yung may mga background, no? Yung mga doktor, may mga background about sa medisina para at least alam nila yung kanilang gagawin. Kaya sa mga foreign affair naman, no? At least meron silang may at least may background sila doon. At para siyempre at least yung trabaho ng presidente hindi mabigat sa kanya, no? Sila yung representative ng presidente para at least makatulong sa kanya, no, na imbis na isipin niya pa
gagawin niya pa yung mga bagay na ito, siyempre sa dami ng iniisip ng presidente, so nag-a-appoint talaga yan na makakatulong sa kanya. Yung tinatawag yun after ego ng presidente. So tayo, bilang mga ina-appoint din ng Diyos, narito tayo para makatulong, no? Para tumulong o maging kabahagi doon sa misyon ng ating Panginoon. Dapat hindi tayo maging pabigat. Kaya nga tayo in-appoint para makatulong, no? Sabi nga, para so, sa presidente nag-a-appoint ng mga sekretary para makatulong sa presidente para makagaan sa mga pasanin, no? Sa mga problema, ano pa man. So, siyempre, kapag ang na-appoint diyan ay medyo nagkaroon ng problema, siyempre, babalik 'yun, no? Yung feedback, siyempre, kakaroon ng mapupulaan din yung nag-appoint sa kanya. Diba? Kasi nga after ego Diba? Ikaw yung representative ng presidente kasi siya yung nag-appoint Kaya rin sa atin, no, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, tayo yung representative ng ating Panginoong Jesus, no, dito sa mundo. Kaya dapat siyempre gawin din natin yung nararapat, maging mabuti rin tayo, maging maayos din tayo sa ating mga gampanin na inappoint sa atin ng Panginoon. Diba? Kung ikaw ay inappoint as leader, inappoint as a choir, instrumentalist, o katulad sa amin sa pangangaral ng salita ng Panginoon, dapat ibigay natin yung nararapat na serbisyo o paglilingkod na inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At maganda naman doon, sa ating kakayanan, hindi talaga natin kaya. Pero ang kagandahan doon, nandun yung suporta ng Diyos. No? Nandun yung grasya ng Panginoon. Siya yung magbibigay sa atin ng kakayanan at abilidad na gawin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Magkaiba, siyempre, doon sa, sabi ko, kung sa government, naging secretary ka, talagang, qualified ka doon Di ba? Kailangan may knowledge ka talaga doon, no? Katulad kung sa mga Department of Justice, yung kinukuha niyan, yung may background talaga, yung mga naging abogado, kaya may background about sa law. Di ba? Tayo, ano ba nang alam natin sa paglilingkod sa Diyos? Di ba? Kaya nga yung paglilingkod, grasya, pribileyo na ibinigay sa atin ng Panginoon kasi hindi naman tayo karapat-dapat at wala naman tayong alam about sa paglilingkod talaga sa Panginoon. Pero along the way, natututunan natin yung mga paano maglingkod, paano gawin ito, di ba? Kasi nandun yung pagsama ng Panginoon Kaya nga sabi niya doon, upang kayo'y humayo at mamunga. Di ba? Kung nating tatanggapin itong pag-appoint, itong paghirang ng Panginoon sa atin, at along the way, doon natin matututunan no? Kasi tuturuan tayo ng Diyos Di ba? Yun ang kagandahan din. Kasi para tayong mga empty vessel na patuloy sa ating paghayo, pagganap ng ating mga tungkulin, pinupuno naman tayo ng Panginoon ng karunungan at kaalaman upang atin naman magampanan yung mga obligasyon ng pagkahirang ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sa pamamagitan yon, sa pagganap natin, kaya nga sabi paghayo ibig sabihin yun, ang inappoint tayo, ating isinakatuparan yung pagkahirang sa atin. Along the way, talaga mamumunga tayo sa kaalaman, sa karunungan, sa pangunawa, at hindi lang yun, nade-develop din yung mga pag-uugali natin. Di ba? Wala naman ang tinawag ng Diyos na perfecto, na talagang mababait na o talagang masasabi mo talagang huling-huli, di ba? Pero along the way, may mga bagay na natatanggal sa atin, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Yung mga pag-uugali natin, iniwawasdo, kung mataas yung tingin natin sa sarili natin, nararanasan natin na sa paghayo natin, yung mapapahiya ka, di ba? Yung ititest yung patience mo, ititest yung character natin. Kaya along the way, natututunan natin paano magpakumbaba. Di ba? Na hindi sa lahat ng panahon magagamit mo yung posisyon mo. Di ba? Kailangan mo rin ibaba rin yung sarili po natin para abutin din yung mga taong sabi nga ng isang tao na
nagtrabaho sa isang sikat na artista. Sabi niya, kahit sikat na artista na ito, pero pag nakaharap niya yung mga ordinaryong mga tao, yung mga tao nagtatrabaho sa kanya, ay inile-label niya rin yung sarili niya. Parang ano lang tayo, barkada, pamilya tayo. No? Walang posisyon, kahit boss niyo ako, pero ano tayo, pamilya tayo. Yeah? Parang ganun din eh. No? Tinuturo sa atin. Para tayo ay mamunga at yung bunga yun ay hindi mawala, kundi ito ay manatili. At syempre, yung bunga yun ay hindi naman tayo mamumunga kung hindi tayo naka-attach sa puno. Kasi about din to sa puno ng ubas eh. Diba? Yung relationship natin sa Panginoon. At sa ating kung tayo mananatili, yung relasyon natin sa Panginoon, mananatili tayo sa kanyang salita, mananatili tayo sa panawagan na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tatalima sa kanyang kagustuhan, sa kanyang plano, sa kanyang ninanais na dapat nating gawin bilang mga in-appoint, bilang mga hinirang ng Panginoon, ay mamumunga naman tayo. Yeah? Kasi sa pamamagitan ng ating pamumunga, sa paglilingkod sa spiritual, ay mapaparangalan naman ang Diyos Ama. At sabi doon, kung tayo mamumunga, ay ano man yung ating hilingin, sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Diba? Sa pangalan ni Jesus, meron ka ng karapatan no, na gamitin yung pangalan ng Panginoon. Ito yung parang ano natin, passes. Diba? Para makapasok ka sa isang lugar, ito yung passes mo na kapag minention mo yung pangalan niya, ay meron ka talagang tatanggapin mula sa Ama. Binigyan tayo ng pribileyo na magamit yung pangalan ng ating Panginoon. Ito ay kung tayo ay namumunga, di ba? pero kung di naman tayo namumunga, nagpapasaway tayo, wala tayong karapatan na gamitin yung pangalan ng Panginoon, di ba? Kasi mangyari yung ginagamit na lang natin yung pangalan ng Panginoon para sa personal nating interes. At maraming naglilingkod sa Panginoon, nakakala nila naglilingkod sila sa Panginoon, pero ang problema, ginagamit na nila yung sinasabing naglilingkod sa Diyos sa personal na nilang mga motibo. Di ba? Sa personal na nilang hangarin. Kaya nga, yung kanilang bunga ay pakitang tao lang. Hindi talaga yun ang totoong bunga na nagaling sa Panginoon. Kasi sabi nga dito, yung utos ng Panginoon na inuutos ay mag-ibigan kayo. Hindi nagkakaroon ng totoong pag-ibig yung isang tao yun. Kasi yun naman talagang pinaka buod ng lahat yung pag-ibig. Kasi alam naman natin, ang Diyos ay pag-ibig at ang sinumang umiibig ay sumasa kanya ang Panginoon. Di ba? Kasi pag-ibig, pag binasa natin, di ba, sa 1 Corinthians chapter 13, yung tungkol sa pag-ibig, doon may kita talaga natin na mapagbata, di ba? Matiisin. So, lahat yung mga sakripisyo, yung pagpapakumbaba, yung hindi tayo nagsasalita ng masama sa kapwa natin, hindi natin siya nag-iisipan o ginagawa ng masama. Kasi dahil nga nandun yung pang-ibig sa atin Yun ang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung tayo nananatili sa pag-ibig at pag-ibig sa isa't isa, tayo ay mananatili sa Panginoon. Hindi mawawala yung bawat isa sa atin sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo maliligaw din ng landas. Hindi tayo mawawala sa panawagan ng Panginoon. Dahil bakit? Kasi sabi nga, whatever you do, do it for the glory of God. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ang lahat na ito sa ikapupuri at ikararangal ng Panginoon. Yung pagtawag niya sa atin, yung pagpili niya sa atin, yung paghirang niya po sa atin, ay sinusuklian natin. Dahil pribilehyo binigay ng Panginoon. Dakilang biyaya na pagkakataon ay binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat ginagampanan natin sa ikararangal ng Panginoon. Diba? Hindi natin ginagamit ito na parang pang-display o pakitang tao o dapat nating ipagmalaki. Diba? Nasasabi mo, ako preacher ako. Diba? Sabi nga, sino mang gusto maglingkod sa Panginoon ay dapat maging servant ng lahat.
At mahirapan tayong gawin yun pag walang pag-ibig. Diba? Hindi mo makakayanin yung magsakripisyo. Kasi minsan yun ang problema, nagiging mapaghanap na tayo. Diba? Hindi na tayo marunong magtiis. Kasi reason na iba, ba't ako magtitiis? Ganun talaga kasama talaga sa paano yun Minsan talaga nagiging problema na ngayon, masyado tayo naghahanap ng conveniente. No, yung comfortable na paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan kapag hindi na komportable at mayroon ng mga sakripisyo, marami na ang umaatras, marami na ang mga nagrereklamo. Nakakalimutan nila na tayo ay tinawag para sa kapurihan ng Panginoon at hindi para makilala tayo. Kaya nga sinasabi niya na ako yung pumili sa inyo, na huwag kayo makakalimot. Ibig sabihin, kung ano man ang ating status ngayon, ano man yung narating natin, kung ano man tayo ngayon, iyan ay dahil ang Diyos ang pumili sa atin. Diba? Siya yung nag-equip, siya yung tumulong sa bawat isa sa atin. Kaya, patuloy natin na paglingkuran yung Panginoon at sa atin naman na paghayo, sa atin naman na pagganap ng ating mga tungkulin, ay patuloy naman tayong nagbubunga. Diba? Marami tayong natututunan at siyempre yung pinakamaganda, nagbabago yung ating buhay at the more tayong napapalapit yung ating relasyon sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.